Gawing zero ang unprogrammed fund sa ating pambansang budget. Yan po'y ayon kay Senator Erwin Tulfo. Posible raw kasi itong pagmula ng korupsyon. At live, mula po sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, ano nga bang paliwanag dito ni Senator Erwin Tulfo kung bakit hindi siya sang-ayon sa unprogrammed appropriations? Yes, siya ang paniwala nga ni Senator Erwin Tulfo, pwede lang pagmula ng korupsyon yan. Wala raw kasing saysay na maglagay pa ng unprogrammed appropriation sa national budget dahil kung tutuusin, wala naman talagang alokasyon para dyan. Mapopondohan lamang ang mga programa sa ilalim ng unprogrammed appropriations kung magkakaroon ng sobrang kita ang gobyerno. At hindi naman daw yan madalas nangyayari dahil palagi nga tayong may utang. Ang pabor lamang daw na unprogrammed funds si Senator Tulfo ay ang foreign assisted projects. Ang dating daw kasi, sabi ng senador, kapag may unprogrammed funds, tila ba gastos ang pamahalaan pero kulang naman ang pondo. Kung talagang napakahalaga raw ng isang proyekto, dapat ilagay na lang yan sa programmed funds at wag sa unprogrammed. Sang-ayon naman daw si Senator Tulfo sa mga grupo na gustong iangat ang issue ng unprogrammed funds sa Korte Suprema, bagamat di raw siya mismo ang dudulog sa SC. Pinirmahan naman daw kasi niya ang BICAM report bagamat mabigat sa kanyang loob na may natirang ang unprogrammed funds. Kwento pa ni Senator Tulfo, isa raw talaga sa matinding pinagdebatehan sa BICAM ay kung maglalagay ba ng unprogrammed funds. Isinulong daw kasi ng ilang mga taga-kamara ang paglalagay nito bagamat tutol daw dyan ng ilang senador kagaya niya. Nang tanungin si Tulfo kung talaga bang wala nang magiging korupsyon sa 2026 budget, hirit niya di naman agad matitigil ang korupsyon sa loob lamang ng isang taon. Narito ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. You cannot stop corruption immediately. Siguro dahan-dahan, it will take years. Kailangan dapat sunod-sunod. Tapos yung inumpisahan ng administration, yung susunod administration, ma-sustain niya. The problem with our government, pag iba na yung nakaupo, hindi na susundin yung ginawa, inumpisahan nung una. Kinontra naman ni Senator Tulfo ang sinabi ni Senator Amy Marcos na maaring magamit ang 2026 budget sa pagpapagulong ng impeachment ni VP Sara Duterte. Wala naman daw kasing ganyan na pag-usapan sa pagbuo nila ng budget. Pakinggan ulit natin siya ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. That's her opinion. Pero kung sa akin, wala naman ako nakikita na ganun. So, I don't think so. I don't know, you might want to ask Senator Amy again kung saan niya nakuha yung idea niya na yun, your opinion, o kung saan niya narinig. Mm-hmm. Pero sa tingin niyo, wala naman kayo nakita na inilagay doon na pwedeng gamitin ng administrasyon para maitulak na naman yung impeachment case against the Vice President? Wala po, as Vice Chair, wala akong nakita na pondo para gamitin to operate against the Vice President for her impeachment. Dinepensahan din ni Senator Tulfo kung bakit malaki ang pondo na nilagay sa mga ayuda programs. Kailangan daw kasi talaga ito ng ating kababayan, gayon din ang dinagdagang pondo para sa MAIFIP. Siya ang dagdag pa ni Senator Erwin Tulfo, mahalaga na meron ding anti-EPAL provision sa ating 2026 national budget kung saan hindi na pwedeng makisawsaw o umepal ang ilang politiko kapag nagbibigay ng cash aid ang ilang mga sektor o ahensya ng ating gobyerno. Maging yung kanilang mga tarpaulin at jingle, hindi pwedeng i-play dyan at maging representative, hindi na rin sila pwedeng magpadala. Siya, balik sa'yo. Maraming salamat. Yan nga pong Express Report ni Mayan Los Baños. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.